sa buhay ko, Ama. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka, paglain ka sa buhay ko, magbabago. Diyos ka sa amin, aming sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, magbalik ka, pagtiwala ka sa buhay ko, aming Ama. Lord, sa aking kapatid, pag-share ng word of God, Lord, ngayon, kapulong mo po kasi siya ng knowledge of wisdom. And Lord, salamat po sa araw na ito, Lord, yung kapagpapag ng Lord, para na sa lupa, Lord, yun po kami. At samahan ng iyong balang na Santong Espiritu, ngayon bukas at magpapalaman. In Jesus' name, Amen. 1 verse 1 to 3. Nahum. Dito. Ang message ng Lord. Isang vision na nakita at sinulad ng verse 4. Ayaw ni Lord God na meron siyang karibal. Nagigiganti siya at nagpaparusa. Lumaganti si Lord na lumalaban sa kanya. Nagagalit siya sa mga kaaway niya. Verse 3. Hindi mabilis magalit si Lord. Kahit sobrang powerful niya, hindi niya palalagpasin ng mga taong nagkasala. Ano po ba ang meaning ng karibal? Ang meaning po ng karibal ay kalaban, kaaraw, kaaway. Sino po ang karibal ng Lord? Si Satan or ang demonyo? Si Satan na spirit, kapag ang spirit na yon ang nag-control sa iyo, posibleng makikita kami sa kanila ng Lord. Paano control sa iyo ng kaaway? Kagaya ng addiction. Ang dami pwede maging addiction. Addiction sa drugs, sa pagsasalita ng bad words, sa alak, sa shopping, or alcohol. So, gaya po food addiction. Pero karamihan sa kabataan ay addiction sa gadget or internet. Katulad po ng TikTok, Roblox. Meaning, nawawalan na ng oras sa pagbabasa ng Bible. That is way of devotion. Another example ay addiction sa pera. Kapag puro na ng pera sa isip, hindi ba nakukit na or wala pang tithes, wala na pang offering, or lagi na lang sila, wala nang paano sa pag-focus natin. Sino po bang pag-focus natin? Si Lord. Next, addiction sa kaibigan. Puro na lang, Mars, anong chika? Ang gusto laging malaman or updated sa buhay ng iba. Or nagkakampihan kahit maling na mga ginagawa para lang bulok siya. Sa English ay peer pressure. At marami pang ibang posible na karibal ang pwedeng mangyari. Hindi natin alam na gagawa ng pala natin. Basahin po natin ang verse 2. Ayaw ni Lord God na meron siyang karibal. Naghihiganti siya at nagpaparusa. Lumaganti si Lord sa lumalaban sa kanya. Nagagalit siya sa mga kaaway niya. Kapag nagagawa natin ang mga posibleng maging karibal, nagagalit ang Lord at gumaganti sa lumalaban sa kanya at pinaparusahan niya. Meaning, tayo bilang mga anak, kapag nakagawa tayo ng mali, pinapalo tayo ng magulang natin. Meaning,
tayo at huwag na gawin ang mga ginagawa. Example, after po akong paluin mama, dahil sa pasaway ako, kapag dinidisiplin ako ni mama, ang ginagawa ni mama ay huwag mo na mag-cellphone, maglinis mo na ng bahay o hugas ng sila. Para hindi maayos sa gadget at walain ng mga priorities kagaya ng assignment, project, magawa ng steps, kasi malapit na po anniversary. Tapos po nun, binibigyan po ako ng mama ng reward ng food na cravings ko. Tulad po ng ice cream, Ganyan eh. basahin po natin ang Wow daw. hindi mabilis magalang si Lord. Hindi na palalagpasin ng mga taong nagkasala. Meaning, si Lord ay hindi mabilis magalit. Hindi kagaya ng tao, mabilis silang magalit. Sino po bang mga galit yung dito? Eto. Pero si Lord, full of chances and forgiveness. Pero hindi dapat natin ito inabuso. Kahit lagi tayo nagkakapag-full of chances kay Lord, hindi ibig sabihin na baliwala yung mali na gawa mo. Si Lord na ang bahala magbigay ng disiplina sa mga tao. Hindi niya papalagpasin ang kasalanan mo. Kailangan may matutunan ka doon na pwede i-share natin sa future generation natin at yan ang powerful at mayang Panginoong Diyos natin. In reality, lumalago ang isang tao kapag natutunan natin ang mga characters na good at bad or posibleng karibal ng Lord. Iwasan po natin ito, kagaya ng mga batang kair ko or kabatch na uso yung social media. Lilimitahan ko na po ang paggamit ng gadget. Nagkakaroon na po ako ng oras sa pag-pray at pag-devotion. Workers ka man o hindi pa, magsimula sa atin totoong pagbabago. Magsiwan natin ang maging kakampi si Lord. Sabi nga po sa kanta ay, kaibigan ako ng Diyos, kaibigan ako ng Diyos, kaibigan ako ng Diyos, kaibigan na. Kapag lumapit tayo ni Lord, hindi tayo kabilang, kundi kagaan tayo ng ministry. Kagaya po sa darating na anniversary ng church natin. Dati, kami ang tinuturuan. Ngayon, kami na yung katuwang ng mga leaders sa pagbubuo ng step sa sayaw. Glory to God po, talent at salamat po sa talent at anino. Yun lamang po, to God be all the glory. Sabi ko nila. Yung testimony mo, hindi sa mga. Ano po, ang testimony ko po ay nagpapasalamat po ako sa Lord. Dahil kaya hindi pa po ako nakakapag-PGR, isa na po ako napili dito mag-share sa Daily Habit Devotion. Okay na. Ay. Tanong na kayo. Ang bilis ano? Ngayon ko lang narinig yung share niya yan eh. O, tapi din na magtanong. Excited. Start na, start na. Ako may tanong. Ano, hindi ko yan alam eh, siya lang yan. Pero binasa ko kasi kanina eh. Ano, dun sa ano, parang may nabanggit ka na forgiveness, na ano mo na bang magpatawad or na-try mo na yung forgiveness or yung parang na gawa mo na siya or sa paano ko ba? Or sa paanong paraan ka nag-forgive? Ganyan. Ano, nag-pray ako sa Lord kasi may ginawa sa akin na naliliw sa tao. Tapos, nag-pray ako kay Lord. Tapos, nung ilang weeks na yon, siya na yung kusang nakipag-close sa akin. Amen.
Isang tanong, isang sagutin. Ano ka? Ako, kailangan Alerto talaga. mahaba-haba, kundi parang bitin kami eh. Next time. Ngayon ko lang narinig yung share niya kasi palagi ako sindahan eh. Sabi ko, patingnan ni ano mo, basahin mo sa harapan ko kung ano. Sabi na, doon na lang atin ka ng maga. Sabi sa akin. Parang nagulat din ako tumitingin, baka mapaiyak ako dito eh. Kasama pala ako dyan na ano pa, na disiplina ako, panghugas pala, nandyan pala pangalan ko. Thank you Lord dahil nandyan ka sa harapan at patuloy mo lang, gagayad ka ng Panginoon. Pasamahan ka hanggang lumaki, hanggang mag-asawa ka, yun din ituturo mo sa anak mo. Asawa agad. Ako naman, gusto ko magtapos sila at pagtapos na sila, pag may trabaho, bahala na sila. Kasi kailangan nila rin magpamahanap ng partner sa buhay. Hindi ko na hinahadlang yung pag-aasawa nila. Agad-agad. Baby pa yan. Kaya nga sabi ko, kailangan magtapos yun. Para paglaki niya, pag tumanda na siya, na may trabaho na, yun din ituturo na sa anak na. Kasi nung maliit pa anak ko, inila ko sila punta church kasi gusto ko lumaki sila na makilala nilang Panginoon. Kahit hindi ako worker. Kasi di ba sabi ko nga kahit hindi worker, pwede naman mag-ano ng share word of God eh. Kahit yung worker nga eh, di ba? Ang ganda talagang worker at kailangan worker ka nga. Pero kung nasa marami kang gawain, siyempre hindi ka pa focus sa Panginoon. Kailangan marunong ka rin mag-share ng word of God. Nagbabasa ka ng Bible. Yun din yung naturo ko lahat anak ko, kaya mga anak ko kilala nila ang Panginoon. Kaya nagtapos sila, wala akong hawak na pira, nagtapos sila ng college. Si Lord eh, kumakapit kami kay Lord. Oh, thank you Lord. Para ikaw mag-share din ha. Kaya ko mapaiyak ako dito. Oh, kayo naman. Ala naman, ako naglalagay sabi ni ate, Ate Angie, ang topic na kasi prayer, napapapray yung breakfast. Pag nag-pray po siya, pupunta siya daw doon sa may pintuan. Yung daw po siya mag-pray. Bakit naman? Bakit po ka mag-pray? Kasi buwag ka lang, isa-isa lang papasok yung anak mo. Kaya ako mag-pray doon sa pintuan para pag lumabas na yung anak ko, mga anak ko, nandun yung, pinag-pray niya na ingatan sila ng Panginoon. Di ba? May ka agad. Di ba? May prophetic gesture. Yung siya mag-pray sa pintuan. Kaya, pagka naman, saka na ako mag-pray sa akin. So, ang tanong ko naman kay ate, inaanak. Hindi inaanak rin. Praise God. At tanong ko rin sa bawat isa. Sa panahon na dinidisiplina ka ng nanay, tanong ko ba sa kung ano dahil or Isang tanong, isang sagot eh. tatama ka ba? Or may time ba sa pagdidisiplina ng nanay mo? Pinalo ka na niya ba ng matindi? Pinagalitan ka na niya ba ng matindi na magusaan ng tamang pasakit? Never po ko nag-ano kasi sa ano po yun eh, pagdidisiplina. Correct yung anak. Sana wala. Hindi ako nagpapalo, masalita lang. Uy, anong hindi? Wala pinalo ah. Wala akong pinalo. Totoo. Ano lang, tinatapik ko lang yung palo na masakit. Hindi. Kasi ayoko yung maranasan na anak ko na masasaktan sila ng matindi kasi pag lumaki na sila, parang parang mailang sila sa'yo. Kung may problema, hindi nila may share kasi masyado kang masungit sa anak mo. Dapat parang sa kaligitnaan lang tayo. Kailangan salita lang. Kung makukuha sila salita. Kung hindi, susunod, medyo masakit pa rin salita. Pero mga anak ko parang salita lang. Pag pangalawang salita, parang nasunod naman sila. Okay lang naman po. Yung pagdidisiplina po kasi, depende po yan sa magulang. Kasi may mga punishment naman talaga na ginagawa. Parang katulad sa atin ng Panginoon na punishment. Pero dapat daw, pag pinapalo natin yung mga magulang,
Baliktad na. Magulang na yung pinalo. Pinapalo. Bata pa lang. Yung iba nga ano yan. Yung iba yung mga baby na 3 years old. 2 years old. Di ba pinapiface? Face the wall. Face the wall, di ba? Parang gano'n. Para may para may punishment. Para alam dun sa anak na kung saan, mali yung ginawa mo. Hindi maganda yung ginawa mo. Kaya pinaramdam namin sa iyo. Or kaya ginawa ko yun sa iyo kasi hindi maganda yung ginawa mo. Kasi kung hindi tayo ipapunishment ng Panginoon, hindi tayo matututo. Kaya tama yung Isya na kung saan in order na tayo ay mag-grow, kailangan tayo disiplina ng ating Panginoon. Diba? Di po ba? Sige, lahat naman tayo, paano natin i-apply yung tinuro ni Isya sa oras na ito? Isa-isa po tayo magsasalita. Praise God. Yan na yung mga anak. Yan na, mga anak. Sa panahon natin, disiplina ka ng nanay mo, ng tatay mo. Naranasan mo na ba na pinalo ka ng ano at nagtampo ka ba sa kanya? O nag-sorry ka sa mga magulang? Sige, unahin natin yung mga brush na cake. Jessa. Yes, at dito si nanay. Magsalita ka na dito. LGN2. Lahat ng panahon, Diyos ka